A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 226 of 365 daily devotion with Bible character edition. And today is July 14, 2026. And yung title ng devotion natin ito ngayon is How to Avoid Regret. And yung character natin ngayon ay si Prophet Zephaniah and his name means Yahweh hides, Yahweh has hidden, or Yahweh protect. And he ministry on Judah, especially sa Jerusalem. And yung main message ng book of Zephaniah is the day of the Lord that brings covenant judgment on sin, but salvation and restoration to God's faithful remnant. So dito kasi, yung panahon nila, ilang kings na lang at tuluyan na rin babagsak yung bayan ng Judah. So yung Israel kasi, bumagsak na yon sa Assyria, yung 11 tribes ay nagkalat na, and dito, yung Judah, ay mababagsak na sila sa Babylonian. Kaya yung Diyos, bago pa mangyari yon, patuloy sila na tinatawag para magsisi. And ayun nga, sadly, they want to be spiritual complacent. Ito din yung tinalaki natin yesterday devotion. Ito yung satisfied na sila sa buhay nilang makasalanan o buhay na walang Diyos. And now, kaya sabi dito ng Panginoon sa scripture natin ngayon, Zephaniah chapter 1 verse 12, At the time, I will search Jerusalem with lamp. Susuyurin ko ang Jerusalem, and I will punish the men who are complacent, and those who say in their hearts, the Lord will not do good, nor will He do ill. So parang kumbaga, sa paniniwala nila, ang Diyos ay hindi magpaparusa. And now for our teaching, number 1, complacency always leads to misery and regret. Complacency, it is the lack of preparedness sa Word of God, or did not even think about God. And all of it will lead to misery and regretful life. We have to be disciplined, hindi lang sa ating kalusugan, as well sa relationship natin sa ibang tao, or kung ano mang binigay sa atin ng Panginoon. We have to be disciplined. And yung discipline, it takes pain and suffering. Kasi nga, ayaw natin maging complacent, maging hayahay, maging komportable na lang. And like for example, then, ng discipline natin sa pagkain, ng healthy food or enough, and waking up early, being productive, those are the hardest habit na mahirap i-cultivate. But again, it is a way for yourself to be prepared for the future. Dito din, yung Diyos, paulit-ulit silang tinatawag, yung Judah, para kaya nagpapadala ng propeta to call over and over again to the people to repent. Kumbaga, parang nakikiusap na yung Diyos na magbago sila bago dumating yung day of judgment. But sadly, they still choose to be complacent. Wala silang disiplina. And pangalawa, everyone will want to serve God on the day of judgment. But the tragic is, lahat tayo gusto magiging pag dumating day of judgment, gugustuhin natin na magserbisyo sa Panginoon. But the tragic is, it might be too late. Kung ngayon pa lang dito sa mundo, marami ka ng pagkakataon pero sinasayang mo. Ngayon pa lang hindi ka nagsiserve sa Lord. How come He will show favor to you on the day of judgment? So, kung ngayon pa lang inuubos mo na yung oras mo sa pag-scroll sa social media, nagiging tamad ka, or yes, masipag ka, nag-overwork ka, but the sad thing, wala ka namang time sa Diyos. All those are meaningless, wasted. Pwede ka kasi maging busy, but it doesn't equal to being spiritual productive. Malayo pa rin yung pagiging malapit mo sa Diyos kahit na napakadami mong ginagawa sa mundo. And it is a privilege to serve the Lord dahil lahat tayo binigyan ito ng Panginoon, pero iilan lang yung may intensyong sundin ito or gawin ito. But the day of the serving the Lord, hindi na natin to kailangan antayin sa judgment day kasi yung day of serving the Lord is ngayon iyon. Ngayon, right now, hindi sa day of judgment. And paano nga ba tayo mag-serve sa Lord? Sabi dito sa Zephaniah chapter 2 verse 3, para mag-serve sa Lord, unang-una gawin natin is seek the Lord. Seek His righteousness. Seek humility. Sa ganung paraan tayo ay makakasunod sa kalooban ng Panginoon. And pangatlo, life on earth is preparation for life in eternity. Remember, yung buhay natin dito sa mundo ay hindi para magpasarap lang,
But yes, enjoyment is a gift from God. He wants us to enjoy sa mga pinaghihirapan natin. But enjoyment with complacency, ayun ang dapat nating iwasan. Enjoy serving, enjoy doing what pleases the Lord, kasi lahat ng ginagawa natin is just a preparation for the life in eternity. Kumbaga, training ground natin itong earth. And while you invest here on earth, invest as well for the wealth in heaven. Ito nga yung paggawa mo ng mabuti, pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Prioritize natin yung kayamanang pangwalang hanggan, hindi lang yung pang earth, dito pang mundo lang. Invest as well for the glory of God. And now, sa ating mga katuruan, ay application, paano ba natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number one, suffer now and enjoy later. Sabi dito sa Romans 8 chapter 18, "For I consider the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." So, kasi sa ito nga yung glory that is to reveal to us, ito yung eternal life. Ito yung eternal glory. After this physical body die, meron pa tayong buhay na pangwalang hanggan. Kaya, piliin natin makamtan ito ngayon pa lang, mapaganda ito ngayon pa lang, kahit na yung cause nun sa'yo ay magtitiis ka sa mga suffering. Even if it cause you to be felt left out. And pangalawa, sow now and reap later. Ito yung principle ni Jesus Christ. Magtanim ka ngayon upang may aanihin ka sa pagdating ng panahon. Ang buhay natin dito sa mundo, ito yung araw ng pagtatanim. Dito, habang ngayon buhay pa tayo, nagtatanim tayo at yung pag-aani natin is eternally. Do not wait to be, it's too late. Kasi yung pagtatanim natin, hindi naman one day cultivation. It takes time. And like for instance, it takes time that your good discipline becomes your character. Hindi ka naman agad-agad magkakaroon ng magandang character in just one day. Your routine to become a habit. And the problem sometimes with us, kumikilos tayo base sa edad natin. Pag matanda na, kapag may mga nararamdaman na, tsaka palang naiisip na magtanim o mag-serve doon sa Panginoon natin. On the other hand, yung mga kabataan naman nagiging reluctant dahil sa tingin nila mahaba pa naman ang panahon para matutunan maglingkod sa Panginoon. But the truth is, ang pagtawag ng Panginoon, walang pinipiling edad. Kapag tinawag ka, even at this point, kung naririnig mo ito, kung nakita mo ito, tinatawag ka ng Diyos, nakikipag-deal sa iyo ang Panginoon. Leave everything behind and seek the Lord's now. And so, pangatlo, serve now and regret nothing later. Kung tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka na ngayon pa lang. Saliksikin natin ating puso at isipin kung ano ba yung pinapagawa ng Holy Spirit sa atin. Do it now and not tomorrow. And ayun lang po for our teaching and application para naman sa ating reflection. Why is now the time to seek the Lord and to serve Him? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for your words, Lord God, for always reminding us, Lord God, to follow you, to obey you, Lord. For there is a time for judgment, Lord God, na harap kami sa iyo, Panginoon, at tatanungin mo kami kung ano ang ginawa namin sa oras at pagkakataong binigay niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kami, patatagin niyo kami, ang aming mga puso, Panginoon, na i-endure lahat ng hardship dito sa mundo, Panginoon, para lamang, Panginoon, ma-glorify namin ang inyong pangalan. At kay Panginoon, Panginoon, tulungan nyo kami, gabayan nyo kami, at ituwid nyo ang aming landasin, Panginoon, mga desisyon namin sa buhay, Panginoon, naway maging align ito sa inyong kapurihan, Panginoon. And Panginoon, may our activities for today's Lord God ay tanging kayo lang ang naitataas, Panginoon. Help us again, Lord God, and forgive us for sometimes we are spiritually complacent and ignore your words, Lord God, ignore your calling to us, Lord God. Forgive us, Lord, and we pray, Lord God, na marami pang tao ang naaabot ng inyong salita, Panginoon. Yun lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo na para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.